Magandang halimbawa dito, Congressman Tinio, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee at ng mga committee sa Kamara sa intelligence fund, sa confidential fund ni BP Sara. Nanggigil sila doon. Opo, ilang daang milyon yun. Nanggigigil ang lahat. Ay talaga naman. Pero ito pinag-uusapan, trilyon. Wala nang gigigil. Hindi ba? I mean, not for anything else, pero yun ang magandang halimbawa dito, Congressman, di ba? Sa confidential fund, talaga namang umabot na ho ng impeachment. Gigil na gigil. Opo, dito po sa mga voucher ng mga piatos-piatos na ito. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, trilyon, walang nang gigigil. Sa gigil-gigil naman talaga yung confidential fund. Kahit pa sabihin natin 612.5 billion. Opo, hindi, tama naman yung Congressman, if I may engage you. Tama naman yun, na ipurso natin yan. Kasi pera ng bayan yan eh. Hindi ba, walang question doon. Hindi ko sinasabi na hindi tama iyon, na hindi makatarong sa bayan yun. Tama po iyon. Nahabulin natin, papanagutin natin. Pero bakit dito, sa isyong ito, na mas malaki ng hindi hamak, para wala nang gigigil. Kumbaga, ang inyong sinasabi, wala ang taong bayan aasahan sa Kamara de Representante. Congressman, kasi po sinabi nyo, ngayon, sa taong bayan ang pag-asa, yung ingay ng taong bayan, yung protesta, dyan na lamang tayo ngayon sa sandal. Basically, sinasabi ho ninyo, kasi in the lower house ngayon, wala tayong aasahan because the minority ay nagmimistulang company union. Dahil kung totoo ang minority, ang isyong ito, sila talaga magtutulak. O baka mayroong mga nasa minority na sasabit din. Sa katotohanan po naman talaga, na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan, at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So, gagawa ng kaparaanan, humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Tama. Gaya po na sinasabi ng iba na simula pa lang, yun na pong iniisip po nila. Hindi ba? Kasi nga, yung institusyon dapat ang unang-una sangkot. Kapag hindi nag-push yung totoong minority dito, talaga pong, magkakalimutan lang tayo dito, makukubliho na naman ito. And then, aasa ka na lang saan? Sa ICI na wala ho tayong kapag-asa ka ninyo. And then, sa Office of the Ombudsman. Ganun na lang yun. Kaya nga po, bottom line dito, yung ating pag-asa po sa isang institusyon na tutulong po dito sa katotohanan po na ating hinahanap, ang tawag po'y Kongreso, hindi ho natin maaasahan sa ngayon. Hi, good morning, DJ Chacha, and good morning, Ted. Oo. Good morning po, Congressman. Thank you for being on the show and Merry Christmas po sa inyo. Congressman, ito nga. Merry Christmas po sa inyo. Ayun, natapos na po yung Pasko, at papunta na tayo sa bagong taon. Pero yung pangako ng Pangulong Marcos Jr. na wala silang Merry Christmas, may mga makukulong, na mga tao na may kinalaman dito sa flood control scandal. Ang tanong ng tao, nasa na yung pangakong yon ng Pangulong Marcos? Ano pong reaksyon nyo doon? Well, mukhang budol lang pala yun, nangako ang Pangulo, binitawan niya yung Pangulo niya, binitawan niya yung pangakong yan sa kainitan pa nung November 30 rally. Sa gitna rin ng mga aligasyon na direktang tumuturo sa kanya at saka sa kanyang mga cabinet officials. So, nagbitiw siya ng mga pangakong ito, pero dumating ang Pasko ay, eto nga, nasa na ang mga malalaking isda, wala pa rin. So, ang sabi niyo po, mukhang budol lamang ito? Yun po ba yun? Tama po ba? Well, ganun na nga ang nangyari, di ba? At, para sa akin, simple lang naman ang paliwanag dito. Sino ba yung mga malaking isda na tinutukoy dito? Oo. No, well, yung Pangulo na nga mismo at yung kanyang mga cabinet officials
Plus, yung mga pinakamataas na opisyal, yung leadership ng Senado at Kongreso. Oo. Sila naman ang mga pinakamataas na opisyal na may control sa budget. Sa nag-uusapan natin ay yung sistematikong pandarambong sa budget. And in the end, ito ang mga responsable, no, sa pagpasa sa budget, including yung mga controversial na amendments or insertions, at saka yung sa paggastos sa budget, meaning to say, yung pag-award sa mga contractors at mula doon, yung pagkuha ng kita. So, ang malaking isda, di ba, ang Pangulo, ang mga high cabinet officials sa pangunguna ng Executive Secretary, BBM Secretary, si Secretary Bunoan na siyang nakaupo sa DPWH sa unang hati ng Marcos Jr. Administration. Ito yung panahon na naganap yung malaking bahagi ng pandarambong. Tapos, on the part of legislature, of course, yung Senate President, yung House Speaker, at saka yung mga chair ng Appropriations or Finance Committee, sila yung pinaka-in charge sa budget. Apart from yung mga opisyal ng DPWH na kumbaga parang facilitators ng pandarambong in the end. Congressman, since nabanggit nyo na po, parang may mga hinahanap kayo, no, na malalaking isda, or I think you're talking about the proponents, kasi yan din ang hinahanap ng mga tao dito, na parang puro DPWH officials and contractors lang yung napapanagot dito sa issue. Dito po sa inilabas ni Congressman Leviste na ang tawag niya ay summary pa lamang at hindi pa buong listahan di umano ng proponents. Ano po ang reaksyon nyo dito? Well, I think unti-unti ay nilalabas niya yung sinasabi niyang hawak niyang files ng yumaong si Undersecretary Cabral. No, so far, yung mga nalalabas niya ay yung mga allocables ng mga district representatives, yung kanilang allocable amounts plus yung mga dagdag pa rito, yung mga non-allocable na dagdag. Actually, parang hindi na ito bago, no? Kasi may mga earlier reports, notably yung sa PCIJ, na tinover na ito. No? So, ibig sabihin, hindi pa nilalabas ni Congressman Leviste yung lahat ng sinabi niyang hawak niya, including, siya rin nagsabi na merong mga, for example, palace officials niya na kasama sa listahan. At makikita nga doon yung role ni dating Secretary Bonoan sa pag-approve at pag-facilitate ng mga requests coming from other parties, including officials from Malacanang. Congressman, may sinasabi kasi siya kung bakit summary pa lang yun nilalabas niya. Ang sabi niya, in due time ilalabas naman daw niya yung buong listahan. Parang meron siyang inaantay lamang. I don't know if it's a go signal from DPWH Secretary Vince Dizon. Pero ngayon na partial yung paglabas, summary, hindi pa kabuuan. Do you think parang may panganib ito na parang nagiging selective yung transparency? Or talaga nag-iintay lang siya ng perfect timing? Kasi nasabi nyo na rin naman, itong mga nilabas niya, hindi na to bago dahil nagawan na ito noon ang report ng PCIJ. Di natin alam kung ano yung motibo niya, pero mas mainam talaga kung ilabas niya ng buo. No? In the first place, hindi naman niya kailangan ng pahintulot ni Secretary Dizon. Katulad na ng nasabi, yung mga PCIJ and others, pero pa nga iba, naglabas na rin ng including, for example, last night, napanood ako, First Lady raw, merong insertion of 100 million
kasama siya sa listahan. No, so, lumalabas na ito. So, mas maganda siguro kung ilabas na ng buo ni Congressman Leviste para mawala na rin yung mga spekulasyon na baka meron siyang ibang motibo, selective ang kanyang paglabas. Let the public be the judge kung credible ba yung information na hawak niya. Ang lagi nga rin pong sinasabi ng ilan, syempre paliwanag lang natin, di naman porke may kasama po sa listahan, automatic may mali na po doon. Bilang miyembro po ng Kongreso, para lang mas maintindihan ng mga kapatid natin, bakit kailangan bantayan etong mga pangalan na nandoon sa mga listahan? Para lang po mas mabigyan natin ng konteksto doon sa mga nakikinig sa atin. Kasi syempre initially, kapag naman nandun, hindi naman agad, masama iyon. Pero para po sa inyo, bilang isang congressman, bakit kailangan po, tutukan po ito, maging yung mga tao na nandoon sa listahan na iyon? Well, una po, importante talaga na mailabas lahat ng mga so-called proponents ng mga proyekto na pinopondohan sa budget. No? Tama yun. Hindi automatically kapag ikaw ay proponent ay meron na kagad anomalya. problema. Anomalya. Or anomalya. Okay. Pero ang panawagan natin sa lahat ay lalo na yung mga congressman, no, whether district or party list, at saka mga senador, akuin, no, at maging transparent sa mga proyekto na inyong ipinasok sa budget. No? So, para alam ng publiko, at ito namang listahan na to parang isang mahalagang piece in the puzzle lamang ito. Unang hakbang para malaman natin, okay, sino ba ang nasa likod ng mga proyektong ito? Tapos, sunod, ano nangyari sa actual na proyekto na na-award ba yan? Kung na-award yan, kaninong kontraktor? At ipatupad ba ng maayos? Kung maayos, di okay. Di katutuwa dapat ng distrito, constituent mo yan. Pero kung hindi, ano nangyari? Na overpriced ba? Ghost ba? Maayos ba yung proyekto? And so on and so forth. Congressman, di ho ba, sa akin lang po ito, no? Di ho ba, dapat sa pagbubukas ninyo ng sesyon, ito ang maging agenda number 1 ninyo? Na magpatawag ng malalimang investigasyon ang Kongreso, lower house, harapin si Congressman Leviste, isa publiko itong listahan na ito, pati ang mga notations daw na itong si Cabral, and then, yung mga binabanggit umano na nasa executive o mga pribadong individual na wala sa gobyerno pero nandoon po sa listahan po ng mga proponents na ito, ipatawag ninyo kung gusto talaga ninyo maging transparent sa publiko? Meron ba kayong iniisip na resolution para dito? Nag-file na kami ng resolution earlier. Mas nakatuon ito sa pag-imbestiga sa mga cabinet officials, for example, na pinangalanan na ng ilang mga key players dito, whether it's former Yusek Bernardo, kahit yung mga aligasyon ni Zaldico, pero nagpo-corroborate naman yung dalawang yun eh. So, para ipatawag si Executive Secretary Bersamin, si former DBM Secretary Pangandaman, si Yusek Jojo Cadiz, former Yusek Jojo Cadiz ng Department of Justice. At pati si Secretary Manny Bonoan. Tingnan natin, susi si Secretary Manny Bonoan dahil siya nga yung nakaupo nitong nakaraang 3 taon na may anomalya pala may malaking anomalya sa DPWH. So what is the parliamentary, Congressman, what is the parliamentary status of the resolution now? Well, essentially, inupuan po
Okay. Walang investigasyon na sinasagawa ang House. No, mukhang gano'n ang naging posisyon nila. Lahat daw ay daan na sa ICI. Okay, so inupuan... And in fact, dinala rin natin yung nilalaman ng resolution na to at yung mga panawagan na yan, dinala rin natin sa ICI, wala rin naman tayong alam na aksyon sa ugnay nito. Opo. So ano ang official stand ng buong minority bloc? Do you have one official stand o biyak-biyak din po kayo? Ano ang stand ng inyong minority leader? Kasi dapat dito, ito ang sinusulong ng minorya. Supposed to be po. Sa itong inyong ipinapanawagan, ano po ang nangyari? Well, sa totoo lang, wala namang iisang stand ang minority sa usaping ito. No? So I can only speak for yung aming Makabayan Bloc. Ito ang posisyon namin. Kami ang nananawagan na pag-imbestiga rito. Pero hindi ito necessarily ang posisyon ng buong minority. And that is sad. Well, yes, it is. So, yun. Opo, kasi Pero, sir, sandali lang Congressman Tinio, with all due respect, no? Kasi itong pinag-uusapan natin, itong binabanggit nyo, ang laki ho ng implikasyon nito sa skandalong ito. Yung pong hindi na ipatawag sa Blue Ribbon, may mga pangalan doon na dapat humarap, di ba? May mga dapat po talagang tanungin ng masinsinan. And then, kung doon po sa Senado, natigil na ang investigasyon. And then sa lower house, with this development ngayon ng Cabral files na ito, hindi rin kayo mag-iimbestiga dyan at magkakaroon ng totoong pag-iimbestiga, saan pa tayo aasa dito ngayon? Di po ba? Ano ang balak ho ninyo within the minority? Kayo ho ba ay papayag na lang na gano'n? Na ang minority dito Makabayan Bloc lang? Wala nang iba? Of course, hindi tayo payag, no? At totoo yun na yung mga dapat mag-imbestiga, whether ombudsman ito or ICI or yung Blue Ribbon Committee, tumigil sila ng mga investigasyon nang tumuturo na sa Malacanang ang ebidensya at mga testimonya ng mga susing players. Latest lang itong Cabral files, no, yung mga nilalaman nito. No, so, yun nga, wala nang investigasyon na sinasagawa. Sabi ko nga, hindi na pinapatawag si Bersamin, si Pangandaman, si Bonoan, etc. No, so kaya wala tayong malaking isda ngayon. No? Dahil sangkot ang Malacanang, sangkot ang mga pinakamataas na opisyal ng House at saka ng Senate. No? So, pinoprotektahan nila ang isa't isa. Ganun po ang nangyayari. Ako, ang tingin ko, kailangan magparamdam ang taong bayan mismo ng kanilang sentimento dito at ako naniniwala, hindi ito katanggap-tanggap. No, na yung mga ihihilerang mga kapasuhan at ipakukulong dito, lalabas yan, posible na ilang mga sabi, meron daw ilang mga senador o kongresista, certainly yung mga ilang contractor din, tapos mga lower level officials ng DPWH. Pero I don't think that will be an acceptable conclusion as far as the public is concerned. So ito po ang pag-asa natin. Sa bagong taon ay mabubuhay muli at lalong lalaki ang mga kilos protesta ng taong bayan. Dahil ito lang talaga ang yumayanin sa Malacanang at sa Senado at Kongreso at maaaring magtulak sa kanila na magtuloy-tuloy sa investigasyon. Okay. So, kumbaga, ang inyong sinasabi, wala ang taong bayan aasahan sa Kamara de Representante. Well, kami ay patuloy na maglalantad ng mga nakikita natin at ang sinasabi ko ay umaasa tayo sa suporta at pagkilos
ng mamamayan. No? Na Yung ang nga po. hawakan yung Oh, call yung- ng mga pagkilos. Congressman, Lahat ng sangkot dapat managot. Congressman, kasi po sinabi nyo, ngayon, sa taong bayan ng pag-asa, yung ingay ng taong bayan, yung protesta, dyan na lamang tayo ngayon sa sandal. Basically, sinasabi ho ninyo, kasi in the lower house ngayon, wala tayong aasahan because the minority, hindi kasama ang makabayan, ay nagmimistulang company union. Dahil kung totoo ang minority, ang isyong ito, sila talaga magtutulak. O baka mayroong mga nasa minority na sasabit din. Well, posible, no? Pero at historically, yung minority in the end ay hindi nga buo, di ba? At hindi masasabing genuine, Mm-mm. no? Mm-mm. Ang pagkilos bilang minority in Opo. many cases. Opo. Kasi kami, naniniwala po kami, yung makabayan, as in makabayan, ano po, kayo po consistent. Since day one, noong pa man po, even the past congresses, consistent po naman sa botohan, sa issue, sa advokasya, wala pong question. Pero ito hong napakalaking isyong ito ngayon, kagaya po nung dati, kami lang po nagtataka kung bakit hindi man lamang po nagsusulong at hayaan na pong barilin ng majority sa floor yung resolution kung sakasakali. Kasi dito ho, hindi ho ba ito'y dapat subject to debate? Naghain ka ng resolution, ihahain sa floor yan ng majority leader. Kasi ho, bago ka mag-imbestiga sa Kamara, kinakailangan ng clearance, di ba, Congressman? Clearance Tama from po the majority, sa speaker. Tama po yun. Yes, Tama okay. po. Hindi ka kaya nga itong si Terry Ridon, naubol yung kanyang Dolomite na investigasyon kasi nag-announce na kaagad siya na iimbestigahan niya, wala pa palang clearance, di ba? Mukhang ganun nga po. Yung nga, mukhang ganun nga. So, nag-announce siya, iimbestigahan ko itong Dolomite, wala pa ho palang, formal po na approval kasi nga dadaan ka pa sa resolution and then the approval of the speaker, of the leadership. So, hindi natuloy yon. Nakalimutan na po natin yon. So, dito in this case, kinakailangan ng approval. So, dito po ngayon, kapag hindi nag-push yung totoong minority dito, talaga pong kaninyo, magkakalimutan lang tayo dito, makukubliho na naman ito. And then, aasa ka na lang saan? Sa ICI na wala ho tayong kapag-asa kaninyo. And then, sa Office of the Ombudsman. Ganun na lang yun. Kaya nga po, bottom line dito, yung ating pag-asa po sa isang institusyon na tutulong po dito sa katotohanan po na ating hinahanap, na ang tawag po'y Kongreso, hindi ho natin maaasahan sa ngayon. May isa pa akong factor na gustong banggitin din, Tatet. Meron din sa mga influential forces within civil society na unfortunately, meron din position na wag nang, mag-focus sa pag-engage kay Pangulong Marcos para magsulong ng mga reforma. No? So, kasama dyan yung, tutulak daw yung anti-dynasty bill, yung mga reforma sa party list, mga anti-corruption measures. Pero parang ang kaakibat nito ay wag ng todo ang diinan si Pangulong Marcos at ang kanyang mga mataas na opisyal. No? So, unfortunately, meron din ganung puwersa sa hanay mismo ng so-called civil society. Kaya tingin ko factor din ito. Kung bakit, halimbawa, na nakakalusot na yung mga sina Bersamin, sina Pangandaman, ay nandiyan lang sa tabi-tabi, pero walang malakas na, bukod sa ilan, walang malakas na nagtutulak na paharapin sila at pasagutin sa ba't pa sila sinibak in the first place. Magandang halimbawa dito, Congressman Tinio, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee at ng mga committee sa Kamara sa Intelligence Fund
sa confidential fund ni BP Sara. Nanggigil sila doon. Opo, ilang daang milyon yun. Nanggigigil ang lahat. Ay talaga naman. Pero ito pinag-uusapan, trilyon. wala nang gigigil. Hindi ba? I mean, not for anything else, pero yun ang magandang halimbawa dito, Congressman, di ba? Sa confidential fund, talaga namang umabot na ho ng impeachment. Gigil na gigil. Opo, dito po sa mga voucher ng mga piatos-piatos na ito. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, trilyon, walang nang gigigil. Congressman, well, siguro maliban sa inyo, ilan, hindi naman lahat, ilan ang mga miyembro po ng minority. Sa gigil-gigil naman talaga yung confidential fund. Kahit pa sabihin natin 612.5 million. Opo, hindi, tama naman yung Congressman, if I may engage you. Tama naman yun, na ipurso natin yan. Kasi pera ng bayan yan eh. Hindi ba, walang question doon. Hindi ko sinasabi na hindi tama iyon, na hindi makatarong sa bayan yun. Tama po iyon. Nahabulin natin, papanagutin natin. Pero bakit dito, sa isyong ito, na mas malaki ng hindi hamak, para wala nang gigigil. Well, ang taong bayan, gigil na gigil. No, ang ordinaryong mamamayan, hapon lang sa, family, Christmas lunch, ay yan ang usapan, di ba? Asa na yung mga malaking isda? Galit pa rin ang mamamayan. Pero nga, dahil damay-damay lahat ng mga mataas na opisyal, lahat ng makapangyarihan ay may interes na maging limited lamang ang damage sa investigasyong ito. Kaya nga, kung hindi tayo kikilos, ay maghahanay lang ng ilang mga scapegoat, tapos sasabihin ng Pangulo dyan, let's move on. Asikasuhin natin yung anti-dynasty bill. Opo, sige po. Yung kadena bill and so on. Sige po. Okay. Ganun po mangyari. Okay, sige po. So, Congressman Tinio, salamat sa inyo pong panahon at ako po lamang humihingi po ng pangunawa to engage you in this kind of discussion para lang din po sa mga nakikinig sa atin, maunawaan po nila. Oo, na, di ba, imbitahan at papagpaliwanagin, iklaro ito pong Cabral files na ito at yung mga sinasangkot dito. So again, kami po'y tumawag po sa inyo para lang ho din namin makuha pong inyong panig at malaman ng katotohanan kung ano pong uri ng Kongreso meron tayo ngayon. Naintindihan po natin, Manong Ted. Maraming salamat sa pagkakataon nito. At tingin ko, mahalaga ang papel ng yung programa at ng buong media para nga maunawaan ng publiko kung ano ba ang sitwasyon at bakit walang malalaking isda tayong nakikitang nakakulong so far. Opo. Sige po. Salamat po, Congressman, sa inyo pong hanay at wag ko kayong kukupas sa inyong ipinaglalaban sa makabayan. Salamat po, Congressman. Maraming salamat, Manong Ted. Opo, thank you. Meron tayong pinakahuling balita ngayon. Ito hong babae na commissioner ng ICI daw po ay nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang commissioner po ng ICI at mukha daw pong ito'y effective December 31, 2025. Check it out sa ating news desk, sa ating pong TV5 News. Okay, meron po lamang tayong importante mga mensahe at tayo muna lulubay para po sa ating pong happy hour na baby girl. Kasi ikaw pinasimulan mong pag-usapan ito, kaya doon tayo na humantong, mga kapatid. Sa katotohanan po naman talaga, na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan, at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So, gagawa ng kaparaanan, humupa ang damdamin natin, at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Tama. Gaya po na sinasabi ng iba, na simula pa lang, yun na pong iniisip po nila. Hindi ba? Kasi nga, yung institusyon dapat ang unang-una sangkot sa hudikatura. Hindi ho hahantong sa kanila hanggat hindi dumarating yung kaso. Hindi po ba? Kaya ho, ako dito lang po, dinaan natin sa mga katanungan, yung pong ating sinasabi nga na ito pong mga naiuulat ngayon na mga sinasabing proponents
na nandidiyam po sa executive? At sino-sino yung mga pribadong tao na kasama sa umano'y nangingialam sa proyekto ng DPWH? Hanggang dyan lang tayo muna, baby girl.